Bless you, Lord. We honor your Son. We continue to exalt you even tonight, Lord. Once again, we pray that you will explain to us through your Spirit the meaning of your word and as well the significance of it. Ikaw, padayon, magpasabot ka ng mugin mo. And help us, Lord God, to continue, Lord God, to view you. Natanaw na mo ikaw, Ginoo, na taas. That no one will be exalted, no one that we could highly think more than anything but you alone, O God, and your name and your Son Jesus Christ. Ginoo, ang gitanaw kami tanan imong mga ulipon, inyong mga alagad, nagpaubos kami kanimo. Imo ang imong mabungaw ng among pagtuo sa imong buhay. As we proceed, Father, we trust to you throughout this time of study and meditation. And so this is our prayer in Jesus' name. Amen. Now, tingnan natin yung gitanaw na nato yung portion ng tribulation, naghanatag na natin. Balikan natin yung portion na stop tayo last night or yesterday. Yung portion ni Daniel, katong dapitan na nito, today we will proceed na. So, i-run ko lang siya. Okay? Dito na ayaw mong kawala sa atong topic nata ang focus nato, Revelation 6, 1 and 2. Diniscuss nato, taas-taas siyang history ato. And, itanaw nato dito yung rider of the white horse, ang language niya, he was called the man of peace. Siya yung emerging counterfeit of Christ. Siya yung, ito na yung Daniel wrote ka na ng portion. Yung background na yan. So, din ko atong balikan si Daniel. Sa gisulat ni Daniel, no? Makita nato niya, kining 70 years na discovery niya, bago gihatag sa Ginoo sa iya ang prophecy, may tungod sa period na gitagal sa Ginoo sa Israel, mukabat of 490 years, gihatag ka na sa Ginoo through Angel Gabriel, gistoryahan si Daniel. Pero kato siya, sumpay to siya sa diha na discovery ni Daniel yung maungsaad sa Ginoo sa mga writings ni Jeremiah. Kung tungod ni Ana, in line dito sa promise sa Ginoo, for after 70 years, ako mong i-restore o balik sa inyong nasod o mahuman ang inyong yung inyong slavery gikan sa kamot sa maong foreign power o gitawag natong Babylon, o din nagsugod og praise si Daniel. So we can find his prayer, and in fact, makita nato diha, sa Daniel wrote in verses in chapter 9, 21 to 23, makita nato ka na, no? Okay? So, kung jump na ta, no? Kahit di lang, o di hadapita, okay? Iman din yung mga igsoon. While I was still in prayer, samtang puno siya nag-ampo, muna iyang gilili, Gabriel, the man I have seen in the earlier vision, siya yung nakita na po, no? Iyang i-address din iyang i-relate din si Gabriel, o iyang gingon, the man I have seen in the earlier vision. Pagpasabot si Daniel, as Gabriel, angel man siya, nipakita siya kay Daniel in a human form. Okay. The man that I have seen in earlier vision came to me in swift flight about the time of the evening sacrifice. So while naa siya diha ana nga occasion, during the evening sacrifice, nagpakita si Gabriel, o kitagaan siya instruction. So he was instructed, he instructed me and said to me, Daniel, I have now come to give you insight and understanding. As soon as you began to pray, an answer was given. Sadyang diha nag-ampo ka, ang tubag dayon sa pag-ampo nimo. Itubag ko dayon, which I have come to tell you, for you are highly esteemed or favored,
And therefore, consider the message and understand the vision. Kung ipakitaan sa pananaw din o kung sa mensahe imutunan, you have to consider, you have to observe it, think about it, study it, manipunto dito. Tunaan mo kini. So dito nakita niya, no? Balikon ko, mao ka na may atong Cebuano nga translation, no? Okay. Now, ako na tanaw karon ang sunod. Next screen. Sige. Sige pa. Mura yung jump na to. Asa po siya? Okay. So, tanaw na to 70 weeks. Okay, apas mo lang yung screen. Balik ito sa unahan. Di ba? Yeah. 77s, okay. Yung taas na ano na yan. Okay. So, karon dadaan na lang dito sa diagram. Okay. So, ito na yung 70 weeks ng prophecy ni Daniel. Daniel 9, 24 to 25. Okay. So, kani siyang 70 weeks, mauni siya decree o balaod may tungod sa iyang katawhan o sa iyang balaang syudad. Nag-diskuta na sa Daniel 9:24. Ang kitagan, balikon ko, 70 weeks, equivalent to 490 years. O gingon diha, sa mga tumong niya na, niinig sa sulod sa 490 years. Gingon diha, aron humanon ang pagkakasala, to finish the transgression, to make an end of sins, and to bring an everlasting righteousness. Sa verse 24. Mao ka na punto dito. Kunya, dinhi, kung atong tanaw, nas ilaw dito sa 70 weeks o 490 years na period, ang 49 years, dito nagsugod ang gitawag natong restoration of the city and the temple sa time ni Nehemiah. Yung decree o balaod na itukod o balik ang templo o ang syudad. Sabi na ang syudad, ang broken walls. Unya, nidagan to siya, ang panahon, i-cover po another 62 weeks to complete that. Kauban na ang gitawag natong ilang panahon, yung 49 weeks. So, kung atong tanaw, na-add na sila tanan, no? Dinhi, atong tanawon, hangtod sa coming ni Christ. The coming of Christ. Okay? 434 years, yun ang 62 weeks. Nya, atong i-add ang 62 at saka 7, mayroong 69 weeks. Mauto siya ang 483 years na nahumana. Unya, musunod na dahil ang tribulation period, yung last 1 week. So the 1 week or 7 years, the final week, the time of the end or the time of the tribulation. Mao na siya. Now, atong tan-awon dinhi. Okay. Nabasa naman nato ni several times, di na kumubalik ani, no? Tan-aw lang nato balik, ma-review lang ta ani. Okay, tanawa ang flow niya. 7 sevens, but pasabot, ang 7, i-times din mo sa 7, 49. Oh. 49 days, pero dili siya days, but 49 years. Okay. Ikaduha na yugto, 62 sevens. Kasi weeks pa na siya. 62 weeks o 62 sevens. So 62 sevens, ibig sabihin, 62 times 7. O total siya 430 years. Then yung last 1/7, mau ka na ipaabot na to. Equivalent to 1 week equals 7 years. The total of 490 years sa prophetic time period na gitagal sa Ginoo sa ilaha. Now, tanaw na to next na screen. Okay. Ma'am, parang wala na siya na ang imong copy katong na dapat sa USB. Marami kasi siyang marami siyang pictures, hindi ko pa ako.
Katuna sa USB po. Okay. So ito yung Nehemiah 1, verse 3, o Nehemiah 2, verse 4 to 8. Kini ang sugo ni Haring Artaxerxes ng Persia. A decree was given by King Artaxerxes to Nehemiah to build the city and the walls in keeping with Nehemiah's request. Kasi ipanguta naman siya sa king. Unsa may nagmasulubon man ka, unsa may imuhang i-request, imuhang iluon. Tumuti ko makapauli sa ako ang agitawang ini nga panimalay sa kung anan sa akong mga ginikanan, sa akong lugar, sa akong nasod, kay akong itungkod ang syudad. Kunya, tungod ni Ana, by virtue of God's help sa prayer ni Daniel, Nehemiah pala, sa prayer ni Nehemiah, confirmation yung approval na gihatag ni Artaxerxes. Mao ka na siya. So, naka-align siya sa kabubuton sa Ginoo. Bisan ang pagan king na si Artaxerxes, gigamit po sa Ginoo as a tool to accomplish his purpose. Para matuman yan katuyuan. Ando na kayo, ma'am? Okay. So sa Nehemiah 1 verse 3, they said to me, those who survived the exile and are back into the province are in great trouble and disgrace. Kaya dagan mga Hudyo na nakasurvive sa exile, ipapauli naman sila, pero nakatiwangwang ilang syudad. Humiliated sila sa ilang gidawdaog sila, itawag natong gidawdaog sila sa ilang mga neighbors dito, no? Sa ilang kasilingan, sa laing mga lugar. So nag-uol si Nehemiah. So ingon siya diha, katong mga nakabalik gulugikan sa exile, kabalik na sila sa ilang probinsya, nabutang sila sa kasamo. O ingon niya, naulawan sila. Why? Because the wall of Jerusalem is broken. Tungod kay ang paling sa Jerusalem, kay ang mga syudad kaniadto ginatabunan na sila, ginapalibutan na sila ng mga baga kaayo nga walls. Ug ang ilang mga walls pwede ka mutukod og balay, baga yun kaayo. Mga bricks na dagko og kaayo hol. Remember the pyramid? O the pyramid? Yung mga bagdagko kay mga stone, murag yung image ng kinaanong gi-attack nila during the time of conquest with Joshua. Baga kayo yung wall. Gihagbog sa Ginoo tanan, guba sa Ginoo, no? So nagkaroon ng earthquake o naguba ang wall. So dito sa Jerusalem, baga po di mga wall, mga walls, tanaw ninyo bitaw yung present time, yung mga debris, mga bricks, ingana. So karon, the wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. So naka-expose ang katawan sa Ginoo from any encroachment or attack coming from the adversary or enemy. Wala sila'y protection. Kasi mag-silbing coverage man ito nila. Mag-silbing protection ito nila yung walls. So important figure. And so sa verse 2, 4 to 5, the king said to me, King Artaxerxes ni sulti kay Nehemiah, what is it you want? Unsa may gusto nimo? Unsa may gikinahanglan nimo? Then I pray to God of heaven. Sabi niya, then nag-ampo siya sa Diyos. So makita nato, bago misulti kini si Nehemiah sa iyang concern, immersed na siya daan sa prayer. And he was waiting for the Lord's approval using this human instrument, no, para siya makalihok. And so in verse 5, and I answered the king, ganito ba nga sa hari, if it pleases the king, kung makapahimuot sa hari, and if your servant had found favor in his sight, kung kini makapahimuot sa hari, o yung sulubon, makaplagan na makabaton o pabor sa iyong atubangan, let him send me to the city in Judah where my fathers are buried so that I can rebuild it. Wow, ka. Ibig sabihin, ipadala mo ko sa akong syudad kung di itang mga katigulangan. Dito sila, namatay sila dito. Notice yung ipanatang may himaya sa history of the forefathers. We have these roots of history,
we have this wealth of history beginning from Abraham. Dito ang aking mga ginikanan. My fathers are buried. What's the purpose niya? Itong purpose niya. So that I can build it. Remember, gobernador si Nehemiah. Huwag kayo makita na ito. Now, Nehemiah 6, up to sa 7, then the king, with the queen sitting beside him, lingkod yung queen at tupad sa king, asked me, how long will your journey take? Munang queen. And when will you get back? It pleased the king to send me, so I set a time. Notice kita isuko sa king din ang balikod ko. When the king, then the king with the queen sitting beside him asked me, kasi nakunta na kay Nehemiah, yung queen, how long will your journey take? Kung sa kataasan yung biyahe, paulit sa inyo. And when will you get back? Ano sa kabalik? It pleased the king to send me, so I set a time. So, gisugo sa king ang queen. It's a bit to take this matter, very serious matter. Verse 7, I also said to him, if it pleases the king, may I have letters to the governors of Trans-Euphrates, so that they will provide a safe conduct until I arrive in Judah. So, kinahanglan na ay letter of what? Saan nga letter? O bapuban. Para good makalusot siya sa gitawag ni ining lugar, kundi yung gitawag ni to the governors of Trans-Euphrates. Aron siya matagaan o safe conduct sa iyang pag-travel na siya secure good siya. Antun mo arat mo abot siya sa iyang lugar sa Judah. Verse 8, and may I have a letter to Asaph, the keeper of the king's forest. So si Asaph mo ay gisaligan po sa itawag na itong kalasangan ng hari. So he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple and for the city wall and for the residence I will occupy. And because the gracious hand of my God, this is now the point, tungod kay ang suman, maayong kamot sa Ginoo na asa kuha. Sabihin, I have the favor of God. The gracious hand of my God was upon me. The king granted my request. Saan nakatutok ang mata ni Nehemiah? Sa Ginoo. Now, tanaw na to, next screen. Muna na akong tanaw ganina, no? Inyong tanaw karon ang total na yan, nagsugod ang pag-build, kung inyong tanawon, March 14, 445 BC. Okay, dito nagsugod yung 69 weeks na yan, total of 476. Na-fulfill na siya sa Jerusalem entry ni Jesus. Alala niyo yung pista sa Palaspas, sa tradition, yung Palm Sunday. Yung time na nisunod si Jesus sa Jerusalem, that is April 6, 32 AD. Kung mao ka na at time, ito calculation lang ng mga scholars. Hindi mo body siya kamay. But yun ang ilang, nakaroon. Nganong 476 years man, na ang isgutan na to 69 weeks, equivalent to 483 years. Kasi ang 476 years, gitanaw na po sa atong kalendaryo sa Western or Gregorian calendar. And so kung imo siyang tanawon, balikon ko, the decree to build the city during the time of Nehemiah by Artaxerxes' command or decree, the restoration of Jerusalem, that is March 14, 445 BC. Nagsugod dito. Nag-end siya, that would be, yung length na yun of years, gikan sa mga prediction ng 69 weeks, nag-end siya sa April 6, 32 AD. Jesus enters Jerusalem. The Messiah, the King. From March 14,
445 BC to April 632 AD na fulfilled yung prophecy. Sa kalendaryo na to, 476 years ang total in our calendar. Pero sa Jewish calendar, that is 483 years. Karon, tanawa yung total. Next screen. Okay, di na ako balik ko na ha. O, tanawa na nato diha. Okay. Now, tanawa ang total karon. Next. Ngano man nahimo siyang sa atong kalendar, nahimo siyang ni-balance siya, parallel siya sa count ng Jewish calendar na 173,880 days. Okay? Ang 483 years, okay? Pila siya kadlaw? 173,880 days. O yun ang count dito sa ibabaw. 69 weeks times, ito yung key, 360 days. Yung Jewish calendar, yung counting nila sa Tibuk Tuig, 360 days ra. Oo. And so, tungod na, makita na to ang equivalent niya sa days. Now, karon sa ato naman, sa modern day na to, gitawag na itong calendar, yung total days in Western years, 476 years times 365 days. So kung tanawin mo, dili sila pareho, no? 173,740 days ang sa ato ang calendar. Okay. Karon, paano sila mo-match? Ang buhato na to, okay, sa 173,740 days, i-add mo yung leap year. Yung kada February, every 4 years, na ay additional na 1 day. Every 4 years, yun ang leap year. Okay. Ang total ng leap year, gikan sa sinugdanan, no? Sa maong iha, sa time pa ni Nehemiah, i-counting mo gigikan ito, moving forward, mo-count siya ng, kasi every 4 years man, 116 days. So, i-add mo sa 740 days ang 116 days. Nya, gikan sa March 14 to April, 24 days na siya. Okay? Pila na? Mo total siya 173,880 days. So yung Jewish calendar o ang Western calendar ni match good siya sa prophetic period sa hindi tato prophetic ang time period sa Ginoo. Gubot pa gamay? Pudaan o matabtab na ito gamay. Okay. Mga tatanawin din yun. Okay. Total days in Jewish years. Mo na siya. Total days in Western years. Is na magpareho, no? Oh. Pero tungod kay gi-add na to ang 116 days plus 24 days, o total siya of 173,880 days. For the sake of trying to come up with a correct na gitawag na itong count. No? Now, tanawa next screen. Okay. Tanawa ninyo mga iso. 7 weeks or 49 years, 62 weeks or 434 years. I-add mo na sila, 69 weeks na sila tanan, di ba? Oh, so sa Jewish calendar, may mo tanawon 483 years. Restoration of Jerusalem under Nehemiah until Messiah the Prince, yung first coming ni Christ. So from Nehemiah to the first coming of Christ, at kung nagpakatao siya, niyanhi siya, yun ang period na yun. Okay. To be more specific, yung Jerusalem entry niya na fulfill yung promise. 483 years. Now, so kanang 483 years, during the New Testament time, nagkaroon ng gitawag na postponement. Na post-good siya, nahulong siya. Ito yung gap, yung church age. Ito yung period natin.
So, gikan dito sa crucifixion ni Christ until now is our period. Muna atong panahon. So, we're living the period of the interval. Oo. Kaya nga, tinawag yung church na the mystery, hidden from the past. So, siya gisbutan. So, kanano na ni? Kanus manusyong. Ipadayon sa Ginoo yung na-stop niya nga divine clock dito sa Jewish time period nila. Nanalay na bilik na usa kasi 69 weeks na ito. There's only 1 week left or 7 years. Ito yung time ng tribulation. Future ni siya. So yung 483 years o 69 weeks, past na na. Okay? Now, mao kini ang atong gisgutan karon. Para asa ang 1 week o 7 years? Sino ina-address din primarily? Kinsa? Tribulation is the time period God allotted for the nation of Israel. Part ng iyang prophetic itawag natong period nga gihatag sa ilaha since sa time ni Daniel with Prophet Gabriel. So, nagkaroon sa implication sa study nato na itulog ka implication. Since nagsugod ka dito sa white horse, ang implication, sa mga implication, kung sa magkaroon na mahimong epekto ba? Magiging proper na itawag natong response ni ini. First, tungkol sa timuha sa mga tao ng kalinaw na ay dako nga paningkamot God na magkaroon ng kalinaw sa kalibutan. Massive effort for global peace and unity. So, political, religious, or whatever form of effort will come together for these things to be realized para matuman kini. Then, ingon ko nga, dili lamang kini na isgutan na itong siguro ang foreign policy ng mga nasod ani nga time, number 1 sa ilang list of priority is having a global peace. Ang karon, manikamot ang mga nasod po so that we can exercise mutual security and for economic stability and progress para mulambo ang mga nasod. Aside from that, from the religious sector, aduna po formation sa mga religions, coming together under the umbrella of the term ecumenism. Ibig sabihin ng ecumenism, this is a gathering of all kinds of religion coming together for one purpose. Okay. And in the name of peace and unity para sa kalinaw. Ang sunod na implication ani, kay isgutan naman nato ang coming of the man of peace, the false Christ, the counterfeit Christ, ang dili tinuod na Kristo, ang Antikristo, the rapture of the church is already taking place. Sunod na implication ani, magsugod na doon, mahitabo ang rapture. That is very sudden. Kalikod na siya. Okay? Ang rapture. Now, karon, balikan na ito ang topic. Di na kumubaybay kaayo ang Great Tribulation, Tanaw na lang nato ang Matthew chapter 24, 21 to 23. Tagaan na natong key. Naghatag na po meaning before connotation niya, suggested meaning. Ang ato lang bantayan, mauni siya. Very unprecedented, unusual, lahi ni siya mapanahon. Tanawa, verse 21. For then there will be a great tribulation, dakong kasakitan, such as has not occurred or happened since the beginning of the world until now, forever shall. And unless those days had been cut short, no life would have been saved. Kung katong panahon na, dili pamukon, walay kinabuhi na maluwas. So, yung tribulation, kailan ka years lang? Kailan? 7 years. Kung dili, pamukon sa Ginoo kini, walay maluwas. But for the sake, ito itong emphasis, tungod na lang sa mga pinili, for the sake of being elect, para nila, those days shall be cut short. So, ibang
So mao to siya gitawag natong naka-prepare na daan ng Ginoo. Walay lapis, walay kulang. Eksakto good na siya. Natanawa ang Matthew 24, 29 to 30. Next screen. But immediately, kalit-kalit, diha dayon, after the tribulation, kasi may tabo. Ha? Ito na. I-jump na ta. Padung na ta sa Revelation 19. Okay? Pahuman na ang tribulation. Paghuman sa tribulation, diha dayon, kasi may tabo. Okay? After the tribulation of those days, immediately, after the tribulation, the sun will be darkened. Ngit-ngit ang adlaw. And the moon will not give its light. Bisan sa gabi, walay buwan. So, ito yung kabuhan ni. Magkaroon ng eclipse. Nakita nyo? Na ay solar and lunar eclipse. The sun will be darkened during the day, and the moon will not give its light. Grabe ngit-ngita ni. And the stars, the luminaries, the planets, will fall from the sky. Wow! Yung mga ganun daw, na nakasuspended good ng mga naa sa ibabaw, the stars will fall from the sky and the powers of the heavens will be shaken. Makalilisan yung pagbalik sa Ginoo ba? Introduction niya, pagpakita sa Ginoo, ikan sa langit, ang introduction niya mo, ngit-ngit kalit ang kalibutan. Dili ni mura, ngit-ngit lang sa laing dapat, di mo kalibutan ni. Ngit-ngit ka na. Huwag naagyoy, linog dili. Natin to imagine, uyugod niya, no? Mga laglag, at saka yung mga malaglag siguro, mga meteorites, tsaka asteroids, tsaka. Kasi yung explanation, the stars, no, will fall from the sky. The same thing na na-catch up ni Peter to pagsulti ni Jesus. Kaya si Peter, pag binasa mo yung buong Peter, gano'n dito explanation niya. Tanan, ulubog sa inong mga sunog, tanan. Grabe ko yung explanation ni Peter, ani. And, so, susunod may tabo. Tanawa na. Revelation 19. Verse, ano mo na? Verse 30 na ta. And then, in result, pagkahuman na ito ni ngit-ngit, ito na, the sign of the Son of Man will appear in heaven. Bakit tinawag na Son of Man? Yan. Kasi si Jesus magpakita sa parehong visible, physical form niya. Pagbalik niya dito sa spirit. Pagkabanhaw niya, pagkayam niya sa langit, giniting niya yung physical body niya in a glorious state. Glorious body. So pagbalik ni Jesus in the same manner, ingon diha, nakita na yun. Makita niya ang anak sa tao. The Son of Man will appear in the sky. Makita si Jesus diha sa tawagan ng sky? Sa panganuran. And then, ito pang sunod. Kasi sumpay na yun. And, with that conjunction, then, gikan sa pagpakita ni Jesus, sa inyo tamo, sige, action ka ron. All the tribes of the earth, ano mga kanasuran, people of different colors, race, language, all the tribes, ingon din Sige, buhato nila, of the earth will burn. Ay, maghina ang mga tao, lisang sila. Hindi ito lisang ang mga tao. Naintindihan nyo? And they will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory.
Kaya kung yung mga tao na naa sa ilang sala, mga tao na naa sa kalibutan, na wala nang ilagay mo, may mga adlog, mag-isang ko kabalik sa Diyos. Tanawa yun, paano di-describe ni Jesus Gindi sa mga disciples niya kung siya'y mahitabo during the time of His coming. Nag-discuss yung tribulation. Now, balikan na natin yung Antichrist. Okay, next. Sa to, ang unang-una, kasi yung mag-iabihan ni Jesus na ay false peace. Actually, dili yun siya superhero. Dili siya real hero. Iyahalang i-kupyaho ng Ginoo ba? So the Antichrist is the rider of the white horse. He is making a peace treaty with Israel for 7 years. So makighimo siya kasabutan sa ilang kalinaw. So daghang malipay ana kay nga naman nag-hope ang Israel na ma-build balik ang ilang nasod. Kunya kauban ang ilang temple. The same thought sa time ni Jeremiah at sa time ni Nehemiah. Kaya natin imagine karon in the present time na anay Jerusalem Institute, o Temple Institute. Gatrain sila ng mga priests, gabalik sila sa ilang sacred language, Hebrew language sa temple. O nga na sila yung mga tawag ito ni pili ng mga mahimong facility, umuserve sa temple. Kunya na ito yung mga reports before. I just want to follow up, ako tanawon to, yung ubang mga information and data, na naanay ubang mga temple, itawag na itong parts ba? No? Yung mga materials inside the temple, yung gamito nila for sacrifice, like yung red heifer, yung baka na puwa, na wala siya'y blameless, perfect siya, healthy yun siya, na ready for sacrifice. Actually, nagbuhay sila ng mga baka sa gawas, kunya giagi nila laboratory na perfect yun. Nung nagkaroon na ng bunga, na may mga result, gidala nila sa Israel. Ang uban, i-facilitate nila, i-develop ng ipadalhanan pa nila for the temple sacrifice. Remember, wala pa sila yung temple karon, but they are really hoping that one day, okay, this prayer to rebuild the temple will be realized. And I believe somebody, very powerful person, will help them. And this is the joy not only to the Jewish people inside Jerusalem, but to all the Jewish diaspora in the entire world. Malipay doon sila kanina tayo. Now, after the rapture, the scripture foresees a figure rising with extraordinary charisma. Na siya magnetic presence. Naggingon sa pulong sa Ginoo, kamo niyang nakita na daan sa unahan. Pag human sa rapture, mupakita kini siya, this person. And he has a global influence. Tawag siyang false savior. Dili tinuod ng manluluwas. Kasi mo appear lang siya, ang claim niya na siya yung saman. Savior ani nga time. Na kung diin, the world is into chaos. But he was not a hero. He was not a real Superman. He will dominate nations, iyahang saman, kontrolon ang mga nasod, and claim peace while deceiving many. So, karon, may pagpasiyog na siya. Yung problema kalinaw, pero ang tinuod niyang motibo ay, yun? To control the people. No? Ang iyang tinuod na motibo is being hidden, and he simply deceived them. He simply using mga tawag itong pamaagin niya, methods of deception. And one of his methods is program of peace. The Bible calls him the Antichrist. And in fact, sa 1 John 2:18, daghan ang hisgutan na Antichrist, no? A counterfeit of divine power. Kopya bitaw sa Ginoo ba? And who turns the world's trust into tyranny. So dinhi, kining tawhana, dili pa niya ipakita ang tinuod niya nga
motibo. Okay? At first, ipakita lamang niya pasad na sa gawas ra. Mo appear siya mabuutan. Now, tanawa din sa 1 Thessalonians 2 verse 3 and verse 4. Don't let anyone deceive you in any way, ingon si Paul ngadto sa mga taga-Thessalonica. For that day will not come until the rebellion occurs, and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. Kung sa magiling, ang adlaw dili mo abot, hangtod dili maipadayag kining maong pagsupak, maong rebellion, mahitabo sa kunya magsunod na dayon ang tao nga makasasala o lawless person, na wicked person, may tao nga masinupakon, ay maipadayag. Siya ang tao nga unsa man pagalaglagon. And his destiny is to destruction. He is doomed to destruction. Mao kini may kita nato dinhi. Na kung sa mga lingad day nagisgutan. Tanaw yung konteksto ng 2 Thessalonians, nagisgot siya diri adlaw sa Ginoo. So sa tong adlaw sa Ginoo, tribulation, judgment. Dili kani ayaw ka mo pagpailad. Kay kanang adlaw dili mo abot hangtod na unsa man ang rebellion mahitabo. So bago magpakita ang Antichrist, grabe ang rebellion sa mga tao. Yung pagsupak, ang pagkadili Diyos nun sa mga tao. Dito tayo magawa sa Antichrist. Nasa verse 4, He will oppose. Supako niya. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worship, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. So, grabe, good na. Akong basahang balik, sabi siya, ayaw ka mo panglimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagiha, kay ang maong adlaw, ang adlaw sa Ginoo, dili mo abot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios. So na ay gitawag natong increasing number of what? Of rebellion, resisting against God, pagsupak sa Ginoo. Ingon ko nga, in the last days, there will be denials of God, denial of Christ, denial of sound doctrine, sound teaching. Ang mga tao dito na sila maminaw, sa pulong sa Ginoo, ang ila na ng paminaw, katong mutikil, sa to? Tawag na, mugitik sa ilang dalunggan. O dinhi, very clear, no? Ingon dili, sa adlaw, ang ingon kay ang maong adlaw, dili mo abot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios, ug dili pa mutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. So ang tawag sa kanya ang taong yawanon, the lawless man. Sa verse 4, supako niya, kining taong nga yawanon, supako niya ang tanang mga gipaka-Diyos o gipakabalaan sa tao, grabe. So magkaroon ng gitawag natong shifting of morality. Na kung this person is very powerful, mausap ang standard. Kada desisyon niya, maapektuhan ng mga tao, God. Kaya niya i-change yung culture, yung practice. O dinhi, supako niya ang tanan nga gipaka-Diyos o gipakabalaan sa tao. Himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. So, tanang religion, no, sa kalibutan, tanang mga pagan religion, Eastern religion, all the religions of the world, ang claim aning tao ngayon po, nga siya mas labaw sa tanan. O kunya, gani, musulod o bulingkod siya sa templo sa Diyos. O ang puno niya, nga siya, Diyos. So, more than an abomination that causes desolation. Magpatuko siya altar niya dito. Maghigo siya iya kaugaling-uling multo. O i-demand niya ang worship sa kanang tao sa kalibutan dito niya. Nakin sa mayang imisali ani para musikat siya. Remember the first beast
na mayroong mukha ng Antichrist. Yung first beast is a confederation of nations, very powerful, na mayroong mukha ng isang tao na represent. Then there's another beast na religious in nature, mas ang iyang trabaho lang, simbahon ang unang mananap. So there will be an apostate church, a universal religion, very powerful. Na ang the top of this, itawag na concern of this world religion, is apostate church. Ano apostate na? Because at first, magpakikilala ko siya, nagsugod siya, okay. Ikay kung mag-uol atong mga, kanang exposed na mga ayon na yung mga teachings mo na wala sa Bible. Ang akong kahadlukan sa lugay ng panahon, kaparong dito sa sakto. But later, biglang bend na. No? Mga slanted truth na hinay-hinay. Very subtle yung pagliko ba. Kaya umiwan na. So katulang mga sharp with a solid foundation of scriptures, ang maka-discern na niya. And very subtle good. Yung mga tao, ang pamatiwan man, what is practical, what is can help, kung sa'yo mapunta ng makatabang, no? Something that can provide security, makadasig po sa mga tao. O dili aning bayi na mo ng waton ang tao niya. So the Antichrist will first unite the 10 European countries. Kung atong tanawon din yung United Nations, daga na kayo membro. Di ba? So na ay emerging or coming final formation of the European nation in the future. Dili pa kini atong itanaw din. Dagang kay membro yung Ang gingon diri 10 European countries. Kinsa mga key players niti. Kinsa mga presidente kahaan ang mag-exist. So the 10 European countries under a world-class federation, the Western Confederations of Nations, sign a treaty, a peace treaty. So kinsa mo sign? Ito yung grupo, ito na yung beast of the West. Signed a peace treaty with Israel, possibly including Arabs. Kasi sa history, kasi hindi mag-conflict sila sa Middle East. So, kailangan masatisfy yung Israel at yung Arab nations so that there will be peace existing in the Middle East. And so, maganda yung programa nitong Western Confederation sa mukha ng Antichrist. Okay. And usher an era or period of temporary peace for the Middle East. So magkaroon ng temporary peace. So ilan ka years ang covenant treaty nila for peace? 7 years. Then, at the middle of the Great Tribulation, or at the middle of the tribulation period, the Antichrist will be true to his name. Magpakatotoo na siya. Sabihin yung pasad na mukha niya, okay? Ipadapli na niya. He will be true to his name, persecute God's people, and proclaim himself God. Lutuso niya yung mga katawan sa Ginoo niya. Ang puno niya yung kaugalingon na iyahang ideklara na Diyos good siya. Try to imagine that. Muna na. Naano siya sa sunod sa temple. No? Kinsa kahanan, no? Are you curious? Kinsa na? Atong tanaw, nagka-check names. Pero kini siya, pipila lang ni. Ibang mga scholars, dinugangan ni, dagat pa kaayo. I-highlights natin ng iba, pero daghan siya. In Scripture, the Antichrist is known by several other names. Naila ng Antikristo sa lain-lain ng mga ngalan. Each revealing a facet of his deceptive power and rebellion against God. So, kining mga titles niya, names niya, ipakita din kung kinsa gud iyang kinaiya din. Yang gabong,
Kung ang iyang pagsupag doon sa Ginoo, madayag din pinag sa iyang mga title. Unang-una, sa 2 Thessalonians 2 verse 3, tawag, ibasa na natin kanina, tawag siya sa man. The man of sin. Makasasala. Makasasalang tao. Symbolizing moral corruption. So this guy is very corrupt. Good siya sa gawas, he might develop a public reputation sa gawas na good siya. But the real person inside, ang ibuok na pagkatao, corrupt good siya. Makasasala siya. Grabe yung iyang pangawat. O daghan siyang compromise. Alam mo, una, lisod na buti mo, ang tao dito mo, walay conviction, walay kahadlok sa Ginoo. Sigurado normal sa iyang himuo. Sana. Okay ka na siya. Tawag mo siya nga the son of perdition, ang anak sa kalaglagan. Na nasa 2 Thessalonians 2 verse 3, siya idistino para ilaglag. He was doomed to destruction. Ano tawag natin niya? So natin, i-predict na daan, i-prophesy na daan, na kinitawhanan ng muabot, pagalaglagon na sila. Itawag po siya noon sa mananap. Ito yung mukha ng beast in Revelation 13. Representing political and spiritual tyranny. He's a tyrant person. Very controlling po siya. May mo na itong, anong term na ito, anak, tawag mo sa akin? Anak na leader? Murag. Labaw pa kay Saddam Hussein, labaw pa sa mga tyrant leaders doon. Di ba? May mga leaders di kahadlukan sa kalibutan doon, di ba? Tungkol sa ilang mga palisig pamaagi, pero humot sila sa ilang mga tao. Sa mga tao nila, wow, okay ka sa ako. Pero sa gawas, kontrabida sila. Pero kini mga tao nga, itawag na itong dictator, manipulator, dictator. Now, pag minutang dictator, kanang kung sa iyang command, iyang gusto, whether you like it or not, musulod ka. Now, karon, atong tanawon din the beast, ang mananap. Sunod sa Daniel 7 verse 8, itawag siya ang gamay na sungay. Yung sungay, symbolic of strength and power. Pag sungay, born, but pasabot, naghisgot ka na o simbolo ka na o puso, gahong. And then gitawag siyang little horn, a ruler rising from among nations. Kasi he started with a humble beginning, unpopular, wala pa insignificant siya at start from the beginning. But later, slowly, yet surely, he will gain power and control sa mga tao. Antod ang mga leaders sa katibutan, mulugod niya. Pero hindi ka galing, mulugod ka niya. At the moment you claim siya authority, o i-control niya yung Middle East, then there will be reactions from the king of the East, led by Egypt. Then there will be reaction from the kings of the North, led by Russia. Then we have Africa and many more coming together to fight against the Antichrist. But remember, given sa Bible, no one can fight or can stand against very powerful. Gialaw na sa Ginoo ang period, no? So makita nato na intervention ng Ginoo. Ang Ginoo ga-orchestrate ba sa the entire drama of this prophetic event. Ang Ginoo nasa ulo, no? Na yung evil, pero iyahang i-limit yung existence ng evil. And yet, biglang ibuga sa Ginoo yung kasukulin yung silutan yung mga tao. Sunod, gitawag po siya na the lawless one. Ang tao sa to, iyawan on. Di ba? Opposing divine order. So wala din balaod yun.
Sunod gitawag po siya King of First Continents. Tawag ko na ang dagway kung kanunay suko. Ako hindi talyawan, ha? Okay? So, di niya, no? Magpasabot, brutal authority. Ipakita ni. Dili lang ni busing. Brutal na authority, God, no? Kaya gigamit din yung ruthless authority. Now, pero atong isa-isa mo. Na yung bang wala na mention sa scriptures. Pero, atong tanaw, no? Agian lang nato. Paspasan nato. Itawag siya kung saman. Taong dautan. Yan. Nai-reference na to sa Psalm 10, 2-4. Dinhi, makita na itong description sa iya. Kung basa mo na, Psalm 10, 2-4. Ang mga dautan, mapahitason, o gilutos nila ang mga kabus. O, batasan na ni Antichrist. Maunay unta silang kabitik sa ilang kaugalingong litag. Muning prayer, good, no? Ang taong dautan, mangandak sa iyang dautang mga timuha. O, morning. Usa sa mga characteristic ng dautan na tao. O ang hapog na nagtunglo o nagsalikway sa Ginoo. Tungod sa garbo sa taong dautan, wala na siya mugila sa Diyos. Ano yung aning characteristic sa Antichrist? O muingon siya, walay Diyos. Notice? Para niya siya ang Diyos. Now, so nagtawag po siya na the Assyrians. Ano man, kasi ipakita din yung Assyrians, so kinaiya sa Assyrian leader. Kabalo ba mo? Anong suko kayo kani Adto bitaw si kailan ni prophet sa katong ipadala sa Nineveh? Si Jonah. Ato yung wallet ko sa altar pool na mo ba? Wallet ko ang ka-overworker. Yan, biglang yung i-imagine ba? Para lang gusto niya makuha yung message. Mga igsoon! Gitulon si Jonah sa isda. Ang Ginoong nagpadalang isda. Yang pagkahuman gituslok sa Ginoong ilong sa isda, gisinghot si Jonah. Kung nalabay sa so, nangatawang doon kumawag mo sa lingkuranan ko, no? Pero, going back to Jonah, nga nung dili man ganahan si Jonah muadto sa Nineveh para dagko niya yung warning, yung message sa Ginoo to the Ninevites. Nga mo ba? Tungod si Jonah, naglagon kayo ng mga tawhanaw. Hindi siya gusto maghinulsol o maluwas sila. Kaya nga naman, mga batasan ng mga Assyrians kanina. Pag nadakpan kila kontra kanina, panitan kang buhit. Ana sila God. Itorture kanina. So labing lagutagod ni Jonah. Unang ingon ang kay Jonah, lakaw dito, padalati ka sa Nineveh. Nisakay siya barko, opposite direction. Oo, hindi siya ganahan yun. He was really a prophet of God. But sometimes, ipakita ito human weakness, we have limitations. Say, dili mo nunod bitaw yung emotion. Maka-identify ba mo ano? Sa prayer nito, Lord, luwas ang mga tao gawa sa kaaway. Luwas ang mga yung tawanan. Naghanap kayo kung hurt sa ani. Maayo pang dili ni maluwas. Ngayon nga na ba? No? And grabe history. And kung atong tanawin din yung mga Assyrians, matanawa din yung batasan nila, no? Ihulagboy po din yung lihok bitaw sa yawa, yung mga characteristics lang. Okay, somebody, yung Antichrist, and sometimes, taga-check tayo to the Assyrians. Who to the Assyrians, the rod of my anger is whose hand, in whose hand is the club of my wrath. I send him against a godless nation, I dispatch him against a people who anger me, to seize loot and snatch plunder, and to trample them down like mud in the streets. But this is not what he intends. This is not what he has in mind. His purpose is to destroy, to put an end to many nations. And are not my commanders all kings, he says. As not
Chaldo fared like Charsimis, is not Hamath like Arpad, and Samaria like Damascus? As my hand seeks the kingdoms of the idols, kingdoms whose images exalt in those of Jerusalem and Samaria, grabe makasasala ng idolaters people. And shall I not deal with Jerusalem and her images as I dealt with Samaria and their idols? God is against idolatry. When the Lord has finished all his work against Mount Zion and Jerusalem, he will say, I will punish the king of Assyria for the willful pride of his heart and the haughty or arrogant look in his eyes. Wala yung makita nato. And then the same kind of characteristics, no? Yun ako mato sa ano dito, now. Ato na nakita na ako ganyan ikatulog. Si tao sa kanya, gamay nga, sungay. Yang gawas ko siya, purito din yan, inigamay nga sungay, unya, katong mga tulo ka sungay na unang daan, magbunot to, tumbaho niya. So, there are 3 rulers or 3 kingdoms na iyang itumba. So, this is going to defeat. So, uprooted before it. And this sword had eyes like the eyes of a man. Tanawang simbolo. Kini nga sungay na siya'y mata, sama sa mata sa tao, kung na siya'y bakbak. Noon sa man. That spoke boastfully. So, mangandak good siya. Very boastful good siya. Arrogant good siya. So, mo kining little horn. Ay, tawag siya green horn, little horn, insignificant horn, gamay siya. Kaya magsugod siya, hindi siya ilato. Pero later on, bunuto niya ubay. Mao ka nang gingon din. Tanawang gingon niya. Gisudong ko ang mga sungay ug kunya diha sa ilang sungay dili mga leaders sa kingdoms, rulers. Gisudong ko ang mga sungay ug kunya diha sa ilang taliwala mituro ang usa ka gamay sungay ug nangaibot ang unang tulo ka sungay. Kung niining sungay may mga mata nasama sa mga mata sa tao ug may baba na mangandak. So it's very worldly. Tanawa din, itawag siyang king of angry countenance. Kanong may dagway suko kundi na tao. In the latter days of the reign, when rebels have become completely wicked, a stern-faced king, a master of intrigue will rise. So, na yung abot na man, hari good na, muna ng with an angry face, ang iyang dagway ng suko. Alam mo, yung dagway, okay, kapakita ng kondisyon kung unsa ka sa sulod. And usahay, gawas gud ang tinuod niya na character din. Okay. Daniel 8:24. Yun dia, he will become strong but not by his own power. May mo siyang gamahanan pero dili pila sa iya pinaagi sa kaugalingon. He will cause outstanding devastation and will succeed in whatever he does. Magiging successful siya sa iyang buhaton. Kung grabe yung mahimong kadaot. And he will destroy the mighty men and the holy people. Ang mga gamahan ng mga tao, iyang pildihon God, iyang i-destroy sila, appeal naman di badaan sa Ginoo. So this is the angry king. Itanaw na ito na siya. Mabangis, ang gigamit sa language sa Bisaya, muto nga ang usa ka hari na bangis. No, kanang ginagawa. Okay? Apan masinabuton sa mga tigmo, mahimo siyang gamhanan o maghimo siyang makalilisan na kadaot o bulampas siya sa iyang buhaton. Grabe ang buhaton. Bulampas. O buntugo niya. Mulampos siya. Mulampos siya. Naging successful siya sa iyang buhaton. O buntugo niya ang mga gamhanang tao o mga taong malay. Okay. The prince that will come is good na natin ruler ng abot. Okay. The hateful person. Hateful. Tanawa sa Daniel 11 verse 21, o sa iyang dapit, bitindog ang usa ka tao
nga talamayon. So, binisaya ka ni poor person, talamayon nga tao. Nga kaniya wala nila ikahatag ang kadungganan sa gingharian. Apan siya manha sa panahon sa kasiguruhan o makakuha sa ginharian pinaagi sa mga pag-ulo-ulo. So, pa sa ulo ay suon. Grabe, no? Itawag sa English ni Hindi that he will seize it through intrigues. Sabi, intrigues. Ha? Ang gagawin niya, ulo-ulo. Ha? Oo. Ganun pinitawahan na God, no? He's the master of intrigues. Itawag po siya abomination of desolation. Matthew 24 verse 15. Ngunit tawag sa iya, abomination of desolation. Tanawa ang pag-address sa iya. Matthew 24 verse 15. Pagkaalapot ninyong mga magtutudlo sa balaod, o kamong mga Pariseyo, mga tigpakaaron-ingnon, mulawig kamo sa kadagatan o baktaso ninyo ang mga kayutaan. Ini reference lang niya, aron pagkabig og tao. O sa nakabig na siya, gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimpyerno kay ninyo. Grabe yung isulti ni Jesus sa mga Pariseyo. Maimpyerno mo, apil na ka mga tao na inyong gidami. Now, kini-reference na lang ni. Okay, yung Matthew 24 verse 15. But the abomination of desolation, gisgutan na ganina. No? Gisgutan na siya sa Daniel, gisgutan mo na siya sa gitawag na itong Thessalonians. Okay. Son of perdition, anak sa kalaglagan. Yung mga scholars, i-address po kini nga anak sa kalaglagan. Tanawa ang John 17 verse 12. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahong sa imong ngalan. Kitsa man yung i-pray ni Jesus din niya, mga disciples. Gibantayan ko sila pinaagi sa gahong sa imong ngalan. Ikaw po siya sa amahan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila o walay usa kanila nga mawala gawas nga atong tao nga mawala ngadto aron matuman ang kasulatan. Ang immediate context ani nag-address din ni, although wala siyang disputan din ni literal na si but yung context leading to Judas Iscariot, di ba? Naalala niyo yung example na ko? Now karon, in principle, usa po ni siya ka-title ni ining itawag nato son of perdition. Kaya mga scholars gi-quote siya na anak sa kalaglagan. Kasi he was destined like Judas to hell. Kita natin si Judas, for example, one of the disciples, later became an apostle. He was also anointed by God, one of the 72 disciples to spread out the gospel, exercise powers, wonders, preach the gospel with power. Kung ibang tanaan mo hindi, in Matthew chapter 7, dilitanan, verse 22-21, dilitanan nagtawag sa ako, dinogin mo, makasunod sa ginarian sa lahat. Kung kuha ko ninyo mga principles. Now, dili lang ka na, makita natin si Judas. He might be chosen in the office of the apostles, but he never experienced salvation. In the first place, he was doomed to destruction. Itawag siyang the son of perdition. Ang anak sa kalaglagan. The same with the Antichrist. Right after mahumanang yung temple balik sa Ginoo, siya ang unang ilablag sa impyerno. Kauban ng Yahweh. Ano tanawag din yung punishment sa Ginoo? Kaya itawag siyang anak sa kalaglagan. Dagan pang mga titles din here. Ako na lang ihatag sa inyo yung summary. We don't have enough time para i-discuss sa isa.
willful king, false Christ, man of sin, man of lawless, divided in one angel of bottomless pit, beast out of the sea. Ang mananap magikan sa dagat. Ang dagat din simbolo sa mga tao. Gikan sa Gentile population. Okay, mga siya. Itawag po ni kining mga description sa yawa, makita nato din. No? Wolf in sheep's clothing. The Antichrist starts this march toward world dominations. Paingon nga ito sa pag-dominate niya o paghari niya for world control. Yang buhatong i-unite niya na pulo ka European countries. Nations. Ito yung European Confederacy. Then grafting a temporary foolproof peace treaty with Israel according to Daniel 9:27. This treaty would guarantee Israel's survival from the danger of the Middle East neighborhood. Siya yung pasalig na magkaroon ng kalinaw sa Middle East, maapingan ang mga Hudyo, ang mga Jew. Okay. Kaya tawag sa kanya, wolf in a sheep clothing. Now, Antichrist, tawag ko sa siya, the emerging hero, pero di God. The Antichrist position as leader of Europe is now further strengthened karon mapagrabi pa, mapaligpon pa, kung i-recognize siya as super leader in the world. The world admires him. Babies are named after him. So grabe. Himayangon siya sa kalibutan kung ang mga anak mo ipasunod sa iyang anan. Grabe, no? Di ba? Pag sikat ka dahil, di ba? Kasi kilala yung sikat na baseball player. Sikat na, sa ato, basketball player na sikat. Di ba? Gusto na itong i-idealize? Okay, this is the real thing. The real deal. Ang mga tao, nagkaksunod siya. Huwag ang iyahang name, mahimo kung siyang popular. Imagine, nagawas pa ni Ana, the world admires him, babies are named after him, he is voted man of the year. Tawag ko siya good na. Pakadawat ko siya lang sa title ng man of the year. Year after year, and he receives the Nobel Peace Prize repeatedly. Grabe, no? So, ibig sabihin yung ano niya, yung elevation niya, hinay-hinay, pasaka ng pasaka. Sikat na siya. Oo. So, tanaw mga 4 pictures niya. 4 pictures of the Antichrist presented in Scriptures. Do I still have time? Wala na po time. Okay, ni summary lang, ibalikan nato. Okay. Diha lang ko. The start of the Antichrist ascent to world power. Before him, must form Alexander the Great, Napoleon, Hitler, and Stalin. You name yung mga great, mga great rulers of the past. He is proclaimed or declared king or ruler of the world. These were mere shadows. He will be the real thing. Katong mga nailan natong mga great, ay anino lang to sa siya yung tinuod God. Very powerful. His every action, take note, his every action will affect every living being on earth. Kada desisyon niya. Sa ato, pag nagdesisyon ng presidente, of course, with the approval na nagkahiusatan ng democratic government ng ta, naiipikto ka na sa population, sa mga tao. Diba? Pag-ingon na, i-aprobahan ng excise tax mo, barato na o naipikto. Okay. You know, we're talking about world ruler, world leader, na kung diin, ang mataglihok niya, maapektuhan ang kada usa ka tao. Balikot ko. Kada desisyon niya, tanang tao, every single individual person will be affected by his every decision. Grabe, no?
And he is Satan's man of the hour. Siya yung perfect instrument ni Satan. The man of the hour. Emissary of Satan. Satan's representative. Yan. Siya mismo Antichrist. Hindi niya alam. He was also deceived. Akala niya kakampi niya yung yawa. Instrument lang siya. Blind siya. Because of his selfishness. His ego. His ego to control people, to dominate, to manipulate. Igamit mo siya siya. Alam mo ngayon, son, muna yung kita ko. Na-iskutan na ito isa-isa din yung mga iyan ang mga title din. Yung mga politician par excellence din, iskutan na ito ako. Is a military genius. Dahil ang pag-title niya. Yung pag-title na ito, it's a mani. Kaya exist na ba na siya karoon? Iskutan na ito ng next week. Okay. Okay ba? Next week. Mali ay. Iskutan na ito. Okay. Tuesday, tagahanap mo ang kopya. Okay, sa notes. Beginning Tuesday. Next week ha, Tuesday. So para na mo itamdan, mapaulit. Actually, nana ko yung mga notes daan ready na siya. I-finalize mo siya by Tuesday kasi na-at least buwan ng wala kita equivalent ng utang. Okay. Any reaction before we close? So, sakto, wala na ba? With 3. Kaya 3.5 years,